Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin kung ano mga mensahe ni Pisces. We have 5 of Cups. Ayan. So, Pisces, merong disappointment, merong frustration, regrets, meron kayong, ang iba sa inyo, no, merong kinakalungkot dito. May panghihinayang yung ganun. Parang punong-puno ng ng anguish ang nararamdaman ninyo. Merong kalituhan, may pag-question, bakit nangyari, 'di ba? Bakit ganun? Yung ganun ba, no? So, mixed emotions ang nararamdaman ng iba sa inyo rito. Pero maraming panghihinayang. But you know what, Pisces, if you are going to focus on that negative energy, 'di ba? Alam naman nating lahat na like attracts like, 'di ba? Kung magpo-project tayo ng negative energy, so yun ang maa-attract natin towards us. Mas marami pa tayong panghihinayangan, mas marami pang dadating sa buhay natin na ikakalungkot natin, ikakadismaya, 'di ba? Ikaka-frustrate. Kaya as much as possible, palagpasin na natin kung ano man itong low vibe na ito na nararamdaman ninyo, no? Palagpasin niyo na 'yan, learn the lesson, no? Kung ano man ang lesson na mapipick up ninyo dito, bitbitin nyo yan doon sa inyong realidad sa ngayon, no? Iwanan nyo na to, i-let go nyo na yan, kasi wala na kayong magagawa, tapos na yan, nangyari na yan. 'Di ba? So, kung ano mang lessons natutunan ninyo dyan, bitbitin ninyo yan para hindi na maulit, para magawa na ninyo na ma-improve ninyo ang inyong sarili, ma-improve ninyo ang inyong diskarte. Kung may na-miss kayo, time management siguro is the key sa mga susunod pa ninyong gagawin, prioritization of whatever, 'di ba? So dapat alam kung ano yung priorities para may alam niyo na kung alin ang dapat ninyong unahin, 'di ba? Para wala na kayong mamiss, para walang masayang, yung ganun ba? So yun, move forward na, no? Focus on what you have right now sa buhay ninyo. Focus on the blessings that you are going to receive, and whatever it is that you have right now, doon na kayo mag-focus. Wag na ninyong bigyan pa ng mas maraming oras ang kung ano ang nawala sa'yo, kung ano ang wala sa'yo, kung ano yung na-miss ninyo, 'di ba? Kasi that's already in the past. That happened already and we can't take it back, 'di ba? So all we can do now is to move forward. Okay? So, good luck sa'yo. What else? We have Ace of Wands. Swords. So, yun. This is new beginning. No? Meron kayong sitwasyon dito na mahirap, na maaaring pinagdaanan. This could be it. And mapagtatagumpayan nyo na ito. And you know why? Kasi there will be enlightenment. No? There is paparating na enlightenment sa isip ninyo. You are receiving clarity of thought, enlightenment, magkakaroon kayo ng new perspective, magkakaroon kayo ng new ideas, new information, no, na magi-enlighten sa inyo. Okay? So, yun. Maaari din na meron ditong may bagong path na magbubukas sa inyo rito. So, siguro, this is something na it's going to be success para sa inyo, 'di ba? Kasi kung ano man itong sisimulan ninyong bagong ganap, this is already the fruit of your labor. Ito na yung pinaglaban ninyo, ito na yung pinagtrabahuan ninyo para mapagtagumpayan kung ano man ang challenging situation na pinagdaanan ninyo. So, we have 2 of Wands. Ayan, Pisces. So, this is a strategizing stage, planning stage. At saka, meron ditong mga decision making siguro din na kinakaharap kayo. Maaring yung decisions na to could be related to travel, no? Kasi meron din travel energy ito. Maaring you're still thinking, you're still debating, ang isip at ang puso ninyo kung saan kayo patungo, saan kayo papunta, what is the next destination para sa'yo, yung ganon.
Puwede rin na ang decision rito is kung anong klaseng opportunity ang iti-take advantage ninyo. Anong klaseng opportunity ang kukunin ninyo. So, puwedeng gano'n din ang ganap rito. What else? We have 10 of Swords. Wow. So, this is moving on energy. Ano? Nanggaling kayo rito sa isang masalimuot na sitwasyon. This is a backstabbed energy. Meron ditong trumaydor sa inyo, merong nanloko sa inyo, merong nagpaiyak sa inyo ng bonggang-bongga, maaaring nabudol kayo rito na scam, no, in any shape or form. At for the longest time, no, talagang nasaktan kayo ng sitwasyon na to. It's because of the person na gumawa nito sa inyo. Maaaring hindi mo ito akalain, hindi mo sukat akalain na kung sino man ang taong nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo rito, ay magagawa niya yun sa'yo. So, maybe hindi mo man lang to, wala sa hinagap na yung taong nito ay pwedeng makagawa ng hindi maganda sa'yo. So, pwedeng ganun, kaya sobrang sama na loob, sobrang sakit, no, ang naidulot nito sa inyo. This could be someone, maaring you have an emotional investment sa taong ito. Pwedeng best friend mo yan, pwedeng person mo, pwedeng kapamilya mo, kamag-anak mo, no? Kaya ganun na lang kasakit para sa inyo ang nangyaring ito, kasi nga mahal mo sa buhay ang maaring gumawa nito sa inyo. So, this could be big time na betrayal, no? Pero, matagal na yon at ngayon, na-realize nyo na kayo na nga ang nasaktan, kayo na ang niloko, 'di ba? Tapos, kayo palalo itong nalulungkot, 'di ba? So, after that, after quite some time, maaring ngayon, dadating na yung point na marirealize nyo na tama na, enough na yung pagpapahirap mo sa sarili mo, na mas lalo pang magtagal, no, yung pag-harbor mo sa sama ng loob, mas magtatagal pa yung burden na bitbit mo sa dibdib mo. Kaya ngayon, maybe you are going to magigising ka na sa katotohanan, and you are ready to move on with your life. And for you to be able to move on from that situation, siguro malakas na din ang loob mo ngayon na tanggapin na kung ano ang nangyari, no, sa sitwasyon na yan. Tanggapin na, magpatawad na, so that matanggal na yung bubog, no, sa dibdib ninyo. So, sa usaping puso naman, relationships, mga ganon, ito mga mensahe sa inyo, obstacles. Ayan, so there could be pagsubok, no, sa inyong relationship. If you have a relationship, kung meron kayong jowa, may asawa, so pwedeng may mga blockages, pwedeng may mga pagsubok na maaring maranasan ng iba sa inyo. But of course, hindi ito para sa lahat na mensahe. Always remember that this is a collective reading, so may mga situation dito na or may mga messages dito na mapipick up kayo na hindi para sa'yo. Okay? Kasi collective ito. So, it may or may not resonate with you. So, kunin mo lang kung ano ang sumasakto sa inyong sitwasyon. Yung hindi, walang kinalaman naman sa mga pangyayari sa buhay ninyo, ay wag na ninyong kunin, because that is for someone else. We have dating queen. Ayan. So, may opportunity ang iba sa inyo to date someone. Baka nagbubukas na, no, ng oportunidad ang universe para sa'yo. Kung ikaw ay single, or kung ikaw ay nanggagaling sa breakup, kung ikaw ay nanggagaling sa failed relationship, no? So, maybe magbubukas na rin ang universe ng pinto para sa'yo, para kayo'y muling ma-excite, 'di ba? Pagdating sa relasyon. Baka mayroong manliligaw sa inyo, or baka kayo yung meron ng liligawan, makikipag-date na, so maybe may mga ganon. Short term, ayan. So, ang iba, siguro fling-fling na lang muna, no? Maaring hindi na muna magseseryoso, baka masyadong nadala, no, sa nakaraang relationship, at ngayon para lang to have fun, no? Parang fling-fling lang muna ngayon, or short term lang, no, na relationship kung mayroong relationship man.
We have Ice Queen, no? For some of you, no? Seryoso ang pinanggalingang sitwasyon. Baka ang iba sa inyo galing sa divorce, galing sa annulment, yung ganon, no? Kaya gusto lang ninyo na fun muna, no? Maybe ganon ang sitwasyon ng iba. Hindi muna yung seryosong usapan, seryosong relationship. So, pagdating naman sa pera, finances ninyo, negosyo, trabaho, career, mensahe para sa inyo ay vacation. Ayan. So, siguro ito ngayon yung gagawin ninyo. Baka na-approve sa trabaho yung in-apply ninyong vacation leave. Kaya yun, you are going to embark on a vacation. So, good for you. Diba? I-enjoy ninyo yan. What else? We have overtime. No, so siguro manggagaling kayo sa overtime ng overtime. So marami kayong overtime pay kaya siguro, 'di ba? Magandang magbakasyon. I-spend ninyo yung overtime pay ninyo, no, sa pagbabakasyon. Maybe you're going outside of the country, baka mamamasyal kayo sa ibang bansa, no, or sa ibang lugar sa Pilipinas, no. So enjoy and have fun. Deserve naman ninyo 'yan. What else? Background check. Ayan. Wow. So, ang iba sa inyo, baka kayo ay may in-apply ang trabaho at ngayon, ano, nandoon na yung application ninyo sa stage wherein nagba-background check na, no, yung kumpanyang in-applyan ninyo. So, most likely, 'di ba, kapag nagba-background check ang kumpanya, ibig sabihin, you're being considered, no, yung application ninyo ay kinukonsidera, tinitignan kung kayo ay papasa sa criteria nila. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.